when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades. Okay, so hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist mga kapatid versus Roman Catholic Church. So ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na, sain ko muna mga kapatid ng complete ha, na ang rebulto ng Roman Catholic Church ay kinasiyahan ng Diyos. So, about ito mga kapatid sa rebulto ng mga Catholic mga kapatid. So, ang ating affirmative dito si Brother Boy Letra ng RCC, at negative naman si Brother Denmar ng Seventh-day Adventist Church mga kapatid. So, sa ating setup ng debate, standard rules, setup ito ng Russia TV. So, meron tayong 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard ito ng Russia TV mga kapatid. Rule number 1, basahin ko lang para ma-aware din yung ating mga nasa audience, no? Yung buong rule natin. So ito yung rule ko mga kapatid. Okay. So rule number 1 mga kapatid, ang limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung may hinahanap siya, tuloy pa rin hanggang maubos ang 20 seconds. At meron tayong rule number 1A, ito mga kapatid. Bilang moderator, ako din ay isang official timer dito sa debate na ito. At
Ako po yung, ang time ko po, kahit meron kayong mga time dyan, personal time, ako yung official. Pag sinabi kong time, time na yun talaga. Kahit pa sa inyo, hindi pa time or sobra. Rule number 2 mga kapatid, close-ended question. Kung close-ended ang tanong or categorical, kailangan sagutin muna ang pagpipilian bago magpiliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical answer. At maaari kong ulitin ito para sa kalinawan ng nagtatanong. So kung meron tayong tanong na yes or no, tama or mali, pula or hindi, pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, ay pwede siyang or hindi siya makapili sa pagpipilian mga kapatid. So meron kayong pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yun na yung ituturing na pinakasagot nyo sa tanong. At walang objection sa panahon ito pag ginagamit ang 10 seconds. At ang moderator lamang ang pwedeng mag-stop nito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, magbibigay kayo kung saan lokasyon yun nyo nakuha. At kung ang mga sagot na wala, tinatanggap pa rin yan as a valid answer. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross examination, pag sinabi ng tinatanong na hindi ko pa nilatag yan, moderator, ay automatic next question ko yan. At sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat or inilatag or hindi inilatag. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So bihirang-bihira akong magbibigay ng warning mga kapatid. Pero 2 times na warning galing sa akin, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification lang every question mga kapatid. At no objection during final conclusion. At tanging moderator lamang ang pupwedeng magbanggit ng counter objection or mag-offer ng counter objection. Dahil meron akong mga objection na talagang agad-agad pinapataw ko mga kapatid. Rule number 8, no insult about physical appearance. Pinagbabawal ang anumang panlalait sa physical na anyo, gaya ng hugis ng katawan or kulay ng balat, etc. At pinagbabawal din ang pagmumura na alam natin. Ngunit meron akong salitang pinapahintulutan gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang, at iba pa ay pwedeng gamitin ayon sa paggamit doon sa konteksto ng argumento. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So hindi ko papayagang maitanong yung mga ganyan na tanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapayagan ko kayong magtanong ng sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay o personal question mga kapatid. Ngunit merong karapatan ang tinatanong na piliing sagutin o hindi ang tanong. Rule number 12, kapag na-disconnect ang isang debater hindi siya nagre-respond, meron akong 7 minutes na maximum time na maghintay para makabalik. At kung hindi, ay i-end na natin ang ating debate. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng karagdagang rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi din ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So sumasang-ayon ba? Wait lang. By the way mga kapatid, ako mga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. Ako po ay nagmo-moderate halos 7 years na ng iba't ibang pananampalataya. At meron tayong mga natanggap na certification galing sa iba't ibang pananampalataya sa ating pagiging moderate mga kapatid. At na-invite din tayo sa mga malalaking debate gaya ng iba't ibang mga sikat mga debatista sa YouTube channel mga kapatid. At ako po yung moderator, streamer, timer sa debate na ito. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Bro. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Sir moderator. Okay, so before natin simulan ang ating debate mga kapatid, gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At syempre, gusto kong ikwento ninyo kung paano naikasa ang debate na ito at paano naman tinanggap ng ating negative. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. So, good evening sa inyo. Good afternoon sa lahat sa inyo guys. Sana marami kayong matutunan sa debating ito. Ang topic ay patungkol sa rebulto.
At matagal na kami magkakilala dito pa si Dylan Denmark. Pakishare po yung aming video para po marami pang mga tao na makapakinig nito at kapulutan ng aral. So yun lang, at mag-enjoy kayo at sana ay kunin nyo yung mga aral na alam nyong tama. Sige bro, yun lang. Salamat. Okay, that is Brother Boy Latra, mga kapatid ng affirmative. Dako tayo sa ating negative naman. Pakilala ka, kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid. At muli po ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Denmar Santiago. Isang ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist. At tayo ay tatayo negatibo sa debating ito. Nawa ang inyong masumpungan sa debating ito ay pawang katotohanan lamang. At ang maitaas sa gagawin nating pag-uusap ay hindi ang iyong pong maliit na lingkod, kundi ang maitaas at mapapurihan at maparangalan tanging ang Panginoong Diyos lamang na siyang ating sinasampalatayanan, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Pagpalain naman po kayo ng Panginoon sa ating sa inyong pakikinig ngayong hapong ito sa debating ito. Back to you, Mr. Moderator. Okay, yan din yung ating tututol, mga kapatid. So nasa live dyan, mga kapatid, kung nandito kayo sa TikTok or sa ating Facebook, mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, mga kapatid, at ganitong pag-uusap, you can comment also dyan sa ating Facebook at highlights or at followers kung meron kayong ganyan, para automatic na, mga kapatid, na tag na inyong mga friends, mga kapatid. Dito naman sa TikTok, I think merong share button dyan, mga kapatid, so you can click that. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at again, ang paksa na pinag-uusapan ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang rebulto ng Roman Catholic Church ay kinasiyahan ng Diyos. Brother Boy Latra ng Roman Catholic Church, 10 minutes, your time start now. Alright, so ito na, direct na tayo sa aking Bible verse na ibibigay dito sa Isaiah 19:19, 20-21. At ito po, hindi lang po basta rebulto, ito po talaga yung act of worship na nakikita nyo sa Roman Catholic Church. At ito po yung may batayan sa Bible. Ang sabi dito, in that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord at the borders thereof. So meron ditong in that day there shall be, so future, prophetic tense, an altar of the Lord, altar sa Panginoon, and a monument of the Lord in the midst of the land of Egypt. So monumento ng Panginoon sa lupain ng Ehipto. So para saan daw tong altar at monumento? It shall be for a sign and for a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt, for they shall cry to the Lord because of the oppressor, and he shall send them a savior and defender to deliver them. And the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptians shall be known by the Lord in that day. And they shall worship him with sacrifice and offerings, and they shall make vows to the Lord and perform them. So sa verse 19, mapansin nyo dito, nabanggit kagad dito yung altar, kapansin-pansin, at monument of the Lord. So yung monumento ng Panginoon, ito yung rebulto ng Roman Catholic Church. Pag dinala nyo sa wikang Hebrew, yung maksiba, standing stone image, nakatayong larawang, haliging bato. So meron na. At altar. Sa verse 21, para saan daw to? Ito ay tanda at patotoo sa Panginoon, which is ito talaga yung doktrina namin, para patotohanan si Kristo na aming Panginoon. 2 Corinthians 4:8. Sabi dito, in that day, makikilala ng mga taga-Ehipto ang Panginoon. Kasi nga imahe, makikilala. Yun talaga ang purpose nun. Para makilala ang Panginoon, no? Na mga taga-Ehipto, na mga hintil. And they shall make vows to the Lord and perform them. And sabi dito, and they shall worship him. So syempre, altar, para saan ba gagamitin yung altar at nandun din yung monumento? Para sa pag-worship. Pero hindi po i-worship yung altar mismo at yung monumento. Yun ay patotoo at para makilala ang Panginoon na i-worship with sacrifice and offering. Siyempre, saan mo ilalagay yung sacrifice mo? Siyempre sa altar. No? At yung monumento para makilala mo ang Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Diyos, di ba, na si Yahweh, dito sa ikalawang Kronika 7:14, sabi dito, kung kayo'y manalangin, anong sabi? Sabi, 7:14, basahin natin. Kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha. O yun daw, pag mag-worship, hanapin daw yung mukha ng Diyos. No? At hanapin ang aking mukha
at talikuran ang kanilang masasamang lakad at aking didinghin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So ito yung parallel dito sa New Testament, no? Yung mukha ng Diyos, ito si Kristo. Dito sa ikalawang Korinto 4 talatang 6. Sabi dito, basahin natin. 2 Corinthians 4 verse 6. Sabi dito, yamang ang Diyos na nagsabi magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So si Kristo pala, dun pala sa mukha niya mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, no? Maliwanag na pagkakilala. So sa paanong paraan makikilala? Paano yan? Boy letra, umakyat na si Kristo sa langit. Paano pa natin makikita ang kanyang kagandahan, ang mukha ng Diyos? So syempre, dito sa kanyang templo, no? Sa lugar sambahan, dito sa Psalms 27 verse 4. Ito, basahin natin. Psalms 27 verse 4, sabi dito, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon nang aking hahanapin, nang ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga karawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magusisa sa kanyang templo. So dun mo pala mapapagmasdan ang kagandahan ng Panginoon sa kanyang templo, letra por letra. Kaya ito ang katuparan ng templo ng Roman Catholic Church, no? At bakit po mahalaga ang ibulto o imahe? Bakit po kailangan gawa ng imahe ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi ba pwedeng sumamba na lang nang walang nakikita? Ay, hindi po pwede. Kasi po, tandaan natin, ang larawan po ni Kristo ay mahalaga sa Roman Catholic Church kasi siya po ang paunang palasa ng paraiso. Basahin natin ito sa Revelation 22 verse 4 to 5. Ang pangako ng Diyos doon pag tayo mapunta sa paraiso, no, sa buhay na walang hanggan, makikita natin ang kanyang mukha, makikita natin siya ng mukhaan at ang kanyang pangalan ay tatatak sa ating mga noo. So ibig sabihin yung being mismo ng Diyos, doon natin siya makikilala. At si Kristo ang paunang palasa, no? Sabi ni Saint Felipe, 'di ba si Felipe? Si Apostol Felipe, sabi ni Felipe dito, 'di ba? Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon na panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong masasabing ipakita mo sa amin ang Ama? So bakit ano bang sabi ni Felipe, no? Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ibig sabihin malulubos na ang aming kaligayahan. Kasi ito ang hangarin ng isang tao, ang makita ang Diyos. 'Di ba? At ito na ang sukdulan ng desire ng isang tao, ang makita ang Diyos. Yun nga makita natin ang universe, ang mga iba pang bagay na hindi natin maabot, kagaya ng mga ibang planeta. Na-excite na tayo. Iyan pa kaya ang makita natin, ang lumikha ng lahat ng bagay. Talagang malulubos na ang ating kagalakan. Kaya nga sabi ni Felipe, ipakita mo lang sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Pero ang sabi ni Kristo, kay tagal mo na akong kasama Felipe, hindi mo ba ako nakita? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong sinasabi na ipakita mo sa amin ang Ama? Letra por letra, 'di ba? So, si Kristo pala ang imahen ng Diyos na hindi nakikita, Colosas 1:15, no? Kaya siya ang magpapakilala mismo sa Diyos, no? John 1:18, no? Kaya nga walang makakapunta sa Ama nang hindi dadaan sa Anak. John 14 verse 5 to 6. Sabi dito, walang tao nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang magpapakilala sa kanya. Sa papaanong paraan, no? Sa kanya mismo, siya mismo na kalarawan ng kanyang Ama, no? Dun sa Hebrews 1:3, the exact imprint of His nature, nagkatawan tao para makita ng mga mata natin. No? Dito sa 1 John 3:2, basahin natin, 1 John 3:2. Siya nga yung unang, talaga mahalaga talaga ang imahe ni Kristo, kaya kailangan talaga gawa ng larawan yan, ayon sa prophecy dun sa sa Isaiah 19, 20, 21.
Sabi dito, mga minamahal, ngayon nga ay anak tayo ng Diyos at hindi nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo ay magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita gaya ng kanyang sarili. So naging katulad nga natin siya. Sa papaanong paraan? Si Kristo na Diyos, na kalarawan ng kanyang Ama, ay naging tao, naging katulad natin upang ang sino man na makita sa kanya ay magiging tulad niya. At ang fulfillment nito, syempre sa paraiso pa rin. Revelation 22 verse 45, parallel unang Korinto 13 talatang 12. No? Kaya talaga mahalaga po yung imahe ni Kristo. Hindi po ito basta barang trip lang namin na gawa siya ng imahe. Ito po ay may kinalaman sa kaligtasan. Yung tinatawag na consubstantial, no? Ang Diyos mismo nagkatawan tao, yung imago Christi, kaya siya nagkaroon ng imahe kasi nga nagkatawan tao. Kaya nga tinawag siyang yung mediator eh. Kasi sa kanyang katawan mismo nagtagpo ang tao at ang Diyos. No? Kaya yung parallel dito sa Isaiah 19:19, si Kristo yan. Kasi sa Old Testament mga kerubin eh. Kasi yung mga kerubin, yung mga anghel, pag nagkakaroon ng tuyupan nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Pero sa New Testament talaga, no, si Kristo na mismo talaga nagkatawan tao at tumahan sa gitna natin at nakita natin ang kaluwalhatian niya, kaluwalhatian gaya ng subugtong ng anak ng Ama, no? John 1:14. So ano pa? Marami pa, no? Kung sasabihin niya, ba't yun naman proposition? Siyempre po, may proposition talaga yan. Dito yan sa Psalms, lahatin na natin, no? Psalm 68 verse 24 to 25. Sabi dito, basahin natin ha. Your possession, O God, di ba? Basahin na dito sa, ano dito, no? Dito sa Good News Translation, Psalm 68 verse 24 to 25. Prenoposition din ba yung imahe ng ating Panginoon? Yes po, sabi dito. O God, your march is triumph, is seen by all. The procession of God, my King, into His sanctuary. Ayan o. The procession of God, my King, into His sanctuary. Napapunta sa sanctuaryo. Ito yung ginagawa ng Roman Catholic Church. No? O dito, may mga awit pa dito. Ang mga awit ay nangagpauna ng mga nanunugtog, ng mga sinuno sa gitna ng mga dalaga na nangagtutugtugan ng mga pandirita. Purihin ninyo ang Diyos sa kapistahan. Ayan o. So talaga lahat ng aral ng Catholic Church, pag worship, pag prosesyon, sa imahe, talaga lahat yan nasa Biblia po, no? At yan ang binibigay nating aral ngayon. Sana ay tanggapin ninyo ang salita ng Diyos, no? Magpakumbaba tayo sa salita ng Diyos. May nabasa ko, letra por letra, hindi na kayang tutulan. Isaiah 19:20-21, parallel ikalawang Korinto 4:4-5-6, parallel John 1:18, parallel John 14 verse 7 to 8, parallel ikalawang Kronika 7:14, parallel Colosas 1:15, at marami pang Bible verse akong ibibigay hanggang mamaya, hindi tayo maubusan, promise yan, no? So hanggang dito na lang po at maraming salamat. Okay na, Uncle. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. 7 minutes ito. Brother Denmar. Okay. Proceed, bro. Dahil ang pangalan mo dito sa YouTube ay Boy Letra, ang tanong ko sa iyo, sagutin mo rin letra por letra. Yung mga binasa mo sa matandang tipan or sa Old Testament, may nakasulat ba doon na ang inutusan doon, doon sa mga binasa mo, ay Roman Catholic? May mababasa ka bang Roman Catholic doon? Meron o wala? Yes, bro, Catholic Church. Yes, dito bro. sa Isaiah 56 verse 7, sabi dito, yung inutusan na pagpagawa ng mga imahe, ng mga monumento ng mga santo, sabi dito, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat, Catholic, lahat ng mga bansa, tatawaging Catholic. Ayan na. Nabasa ko na. Oh. So, wala kang nabasa, letra Objection por mo na, Mr. letra, Moderator, meron nga. Wait lang. Objection mo na. Time stop. Affirmative, ano yan? Objection mo na. Kasi Mr. Moderator, ang sabi ko nga, meron, yes.
Isaiah 56 verse Okay. 7, letra por letra boy. Tapos ang sabi niya wala daw. Okay, Sinabi okay. ko meron, sa kanya wala, baliktad. Okay, so nag-object ka doon sa premise. Negative, meron ka bang Counter. counter objection? Proceed. Oo, Proceed, bro. counter ko po, Mr. Moderator, no? Yun ay aking pagtatanong. No, Okay. yun ay aking premise. So, Okay, whatever okay. it is, I should be permitted to ask. Okay, so judgment natin dito mga kapatid. Any observation sa kabilang panig, either nagsasabi siya ng totoo or hindi dito, ay pinapayagan pa din ng moderator ha. So, Brother Boy Letra, pwede kang gumamit ng 10 seconds kung talaga merong problem doon sa tanong. At Brother Denmar, proceed rin Okay. sa iyong premise, bro. Okay, proceed tayo. Okay. Sabi doon sa talata, no, bahay dalanginan, hindi Roman Catholic. Ang tanong ko, uulitin ko ulit, Boy Letra. Letra por letra. May Roman Catholic Church na ba sa Old Testament na nakasulat at mababasa letra por letra sa kahit anong salin, sa kahit anong wika? Meron o wala? Meron nga, yes, Meron daw. kasi itong Isaiah 56 verse 7, parallel sa Roma 16 talatang 23, Universa Ecclesia. Sa Roma 16:16, Omni Ecclesia, ano yun eh, lahat ng iglesia ni Cristo, yung lahat doon, Omni equals to Universal Church. Meron nga sa lahat ng talata, hindi lang Old Testament, parallel yan. Mananatili ba yung Old Testament Next kung hindi question. matutupad sa New Testament? Okay, next question. Ito ha, ipagpapatuloy mo pa ba yung pagsisinungaling mo na wala namang mababasang Roman Catholic sa talata? Nilalagyan mo, yes or no? Objection mo na, Mr. Moderator. Objection, proceed. Kasi loaded niya yung question niya nang ipinagpapatuloy ko yung kasinungalingan, which is hindi naman ako nagsisinungaling. Okay. Mr. Moderator, alam natin yung mga ganyan. Okay na. Okay. Pangbaguhan lang yan. Okay, so Okay. auto objection, proceed. Doon sa premise pa din to Counter, ng tanong. Mr. Moderator, yung aking tanong, it pertains to his argument, not to the person. So it is a valid question. Okay. So ganito mga kapatid, again mga kapatid, hindi ko talaga ginajudge dito yung nagtatanong, either that is true premise or not. However, meron tayong 10 seconds bro. Pag merong problem doon, sabi mo nga ay merong fallacy doon, pwede mong gamitin ng 10 seconds or talagang sasagot ka na patungkol sa pagsisinungaling. Bro Boy Letra, gagamitin mo ba? 10 seconds, Proceed, bro. siyempre. 10 seconds, loaded na yung question na nagsisinungaling ako, which is hindi naman ako nagsisinungaling. Ikaw ngayon nagsisinungaling. Binigyan kita ng talata. Isaiah 56 verse 7, katuparan sa Roma. Roma 16, Next question, talatang 10 seconds. 16, talatang 20, talatang 23. Okay, next question. Roma Next yan, question. Roma. Ito yung Isaiah 56. Pwede mo bang ituro sa amin sa talatang ito nasaan dito letra por letra yung Roman Catholic? Saan po dito? Sa Roma 16, 20, 23. Kanina ko pa sinasabi, Denmar, doon yan nakaparallel. Kasi nga yung verse 6 dyan, yung mga hintil dyan, gayon din ng mga taga-ibang lupa, parallel yun sa Roma. Sa Roma 16, talatang 23, et universa ecclesia. Saan? Sa Roma. Next Kanina ko pa question. sinasabi, meron. Okay, next question. Okay, ito uulitin ko yung tanong. Saan dito sa Isaiah 56 na ginagamit mo yung text o yung pangalan ninyo na Roman Catholic? Saan nga dito? Saan daw? Meron nga sa Roma nga, Roma 16. Yung mga hintil na nakasulat dyan, nakaparallel yan sa Roma 16:23. Universal Ecclesia, kasi nga Universal Church yan, which is tinukoy yung Roma na Universal Church dun sa Roma 16:23. Sa Greek, Holestes Ecclesia. O Next letra question. por letra. Next question. Ito Okay. Last 1 minute. Dito, sa this is, ang sabi mo, ito this is, ito okay. Ayan. So, nandito sa aking screen, yung Roma 16. Ang tanong ko sa'yo, nasaan naman dito yung Roman Catholic Church? Saan dito? Pakituro.
O, hindi mo pala alam yung term na lahat yan pag tinignan mo yan dito sa Greek ay sa Hebrew. Ayan o. Hindi mo binasa yung Latin. Basahin natin ha. Roma 16:16. Sabi dito, teka, aks pala itong nabuksan ko. Roma 16:16. Ayan o. Next question. Next question. Omni. Next question. Alin ang mababasa sa talata? Iglesia Katolika o Iglesia ni Cristo? Hindi mo binasa ng buo. Omnis Ecclesia Christi. Sa talatang 23, Universa Ecclesia. Nabasa ko nga eh. Omni means universal, means eternal. Yun yung pantukoy sa pangsukat sa kapangyarihan ng Diyos. Time. 7 minutes time. Universal Church. Letra por letra. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first na pagtatanong ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live dyan sa ating Facebook kay Noriel Cool Gabasa. Sabi niya sa Isaiah 56, mga Sabbath keeper yan, hindi Dominguista. Shoutout din kay Elisa Bactani, sa panahong Kristiyano, itinakda na yung ng Diyos na wasak ang mga ribulto na pinagawa ni Solomon kasama ang templo. Mateo 24:1-2. Sabi ni Muslim Islam, good afternoon. Hinahangaan ko ang dalawang magigiting na debater na ito. Nice job sa inyo. Shoutout din kay Carlos Orteliano. Ayaw ng SDA ng rebulto. Pero may rebulto ang simbahan ng mga SDA sa ibang bansa. Sa loob pa ng simbahan nila. Palusot lang ng simbolo lang daw. May video ko noon. Patawa tong mga SDA. Shoutout din kay Elisa Bactani. 1 John 5:21. Their children, keep yourself from an images. Shoutout din kay Tungawan Erwin. Mayayari ang RCC dito. At dito din sa ating TikTok mga kapatid. Shoutout din dyan sa ating nasa live. At nandyan si... Shoutout kay Rinig Navarro Tito, ang ng Russia. Ang iyak dito, ayan. Wait lang bro. Yan. Ako lang bro. Shoutout kay Remar Tabalo. Iglesia ni Cristo, hahaha. Sabi niya. Shoutout kay It's Me Papa Joshua. Sabi niya, Rinek Navarro Tito, ikaw nga umiyak. Shoutout din kay James, kay Rinek Navarro Tito. Dito din kay ano ba to? Okay, si Pepsi Paloma, ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating negative presentation. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Okay, mga kapatid, unang-una, bakit po natin pinipilit si Boy Letra na sumagot letra por letra? Alata niya po, di ba? No, na hindi siya si Boy Letra. Siya si Boy Basa. Bakit? Magbabasa lang. Karami lang babasahin. Out of context, ang tawag po doon, ano po tawag doon? Cherry picking fallacy. No? So, very fallacy na hindi naman magkakakonek yung talata, kinukonek niya. Ano? So, walang kakwenta-kwenta yung presentation, walang naitayo. Ano? Kasi, namimitas lang ng talata, na po may nabasa, templo, santuario, bato, imahe, yun na yun. Ay hindi ho ganun ang debate. Kaya naman dito, tinatanong natin siya, may Roman Catholic na ba sa matandang tipan? Gayon din sa bagong tipan, para ang kinin niya na sila yung inuutosan kuno doon. Ito babasahin natin, referensya. World History by for the Postmodern Filipino ni Gregorio F. Saide, page 114. Ganito sabi, no? Ito the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Hindi naman po pala sila ang nauna di ba? Ang nauna, mas matanda pa niya sa kanila ang Eastern Catholic. So hindi sila yun. Bakit? Saan po nanggaling yung mga Eastern Catholic, no, na tinatawag? Yan po ay sa Jerusalem, hindi sa Roma. Kaya nga, Roman Catholics, galing sila sa Roma. Di ba? Roman Catholics. Kaya nga po dito, mapapansin natin, sila yung malaking sulpot
Paulit-ulit ko na lang po yan sinasabi. Sila ho'y malaking sulpot. Diba? Oh, katulad po nitong binabasa niyang Isaiah 56. No? Inaangkin niya ito. Itong Isaiah 56. No? O, babasahin po natin. Puntahan po natin yung Isaiah 56 na sinasabi niya. Mga Romano Katoliko ba ito? Tingnan po ninyo, no? Isaiah 56. Ito, verse 6. Gayon din naman ang mga tagaibanlupa na nakikibahagi sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya ay magsiibig sa pangalan ng Panginoon. Oh? At upang maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingilin ng Sabat, upang huwag lapastangan at nag-iingat ng Kanyang tipan. Mga Sabbath keeper pala ito. Hindi Roman Catholic. Huwag mong angkinin. O, isa pa, yung nasa Roma 16:16. Ito, paborito ko to eh. No? Eto sabi dito. Babasahin natin. Ito po yung mababasa natin sa Roma 16:16. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Magbatiang kayo ng banal na halik. Binabati kayong lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ano daw yung iglesia na itinayo ni Kristo? Ang sabi, ang pangalan, hindi iglesia Katolika, kundi iglesia ni Kristo. Ayun naman pala eh. Hindi pala iglesia Katolika. Iglesia nila. Iglesia ni Kristo. Hindi pala Katoliko. Huwag mong angkinin. Oo, nanaangkin ka eh. O mahilig ka bang angkin ng hindi sa'yo? Katulad niyan. No? Ayaw nyo sa ikapo. Ayaw nyo sa Sabat kasi nasa Old Testament. Pero kuha ng talata sa Old Testament. O ano tawag yan? Diba? Palasi nga po yan eh. Palasi. No? Palasi. No? Namimiss ko tuloy si Brother Jesse Baracheta sa kanyang pagiging si Mr. Palasi. No? Yan. Ngayon, dito po tayo mga kapatid sa ating presentation. Okay? Dito, basahin po natin yung unang talata natin ng pangontra sa kanila. No? Dito po yung mababasa sa Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9. Napakaliwanag ng utos ng Panginoon. Thou shalt have none other gods before me. Thou shalt not make them any, tanda na, any graven image. O hindi sinasabing any graven image of the saints, basta lahat in general. So in general ito, or any likeness of anything, kaya nga dinidin ko yung salitang any, kahit ano, anything that is in heaven above, yung mga angels, or in the earth, yung mga tao mismo, or in the waters beneath the earth. Thou shall not bow down. O ba? Yumuyuko sila, no? Totoo yan. Yumuyuko sila sa imahe, larawan. Bow down thyself unto them, nor serve them. Ayan, no? Talagang pinag-iikot nila, no? Nilalagyan nila ng bulaklak, no? Ano pa? For I, the Lord, thy God, I am a jealous God, no? Visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hates me. Ayan, sabi ng Panginoon, no? Any graven image, ibig sabihin kahit ano, there is no exception. Any graven image, no? Walang lusot dito si Boy Letra eh. Kahit ano, no? At dito po sa Biblia, mga kapatid, pwede ba na ipapalusot ni Boy Letra yung gusto niyang sabihin na gayon? Kasi ano po yun, ipapalusotan niya yan. Eto mga kapatid, no? Ang sabi dito ng talata ng Biblia, ganito po ating mabasa, no? Eto. Dito po sa eto ha, tingnan po ninyo. So, etong utos ng Diyos na ito, mga kapatid, ay iniutos din sa, thank you, iniutos din sa
bagong tipan. No, iniutos din sa bagong tipan. Sa 1 John chapter 5 verse 21, no? Lumayo kayo sa mga larawan. Ayan. So, ang stand po ng Adventist, no, patungkol po sa bagay na ito, ay pumapatungkol mga kapatid sa utos ng Diyos na hindi kailan may nagbago. No, sabi sa Mateo 5:17, hindi magbabago ang utos ng Panginoon. Hindi niya sisirain ang kanyang utos. No? Ayan o, Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give in another, neither praise in graven image. No, hindi ibibigay ng Panginoon yung kanyang kalwalhatian sa anuman, kahit ano. Gawa man yan man ay larawan ng tao, larawan ng anghel, o larawan ng nasa ilalim ng tubig, kahit anong larawan, bawal. No? Hindi pwedeng gawan ng larawan. Bakit? Kasi yung templo o yung sanktuaryo na binabanggit ni Boy Letra kanina, yan po ay symbolikal. No? Bakit? Kasi ang kinatuparan po ng Old Testament sanctuary ay nasa langit na. Ito po, mababasa natin sa Hebrews chapter 9 verse 24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. So, dito po sa isang talatang ito, napakahusay pong sinasabi ni Apostol Pablo na yung sanktuaryo na nasa langit, ito po yung tintang nating type and antitype. No? We are the body of Christ already. We are the temple of God. So, ang altar ng ating Panginoon, nasa ating puso. Kasi we are the temple of God, sabi ni Apostle Paul. No? So, si Kristo, ang tagapamagitan doon sa sanktuaryo, hindi mga o sino-sinong mga santo. No? Hindi si Maria. Sabi nga doon sa kanilang recent statement, si Maria, hindi mediatrix of all grace. Hindi rin co-redemptrix. Sabi ng kanilang Santo Papa nitong nakaraan. Kaya maliwanag talaga na isa lang ang mediator. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sino yun? Ang Panginoong Hesukristo. No? Nandun na po ang altar, wala na dito. Inalis na dito ang altar, nandun na sa langit. Huwag po kayong padadaya. Ang altar dito sa lupa na nilagay na Romano Katoliko, yan po ay pang deception. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church. 7 minutes. Your time start now. Alright, so tutol ka dito sa Deuteronomio 5:8 na patungkol lang to specific sa mga larawang Diyos-Diyosan. Tutol ka na. Ha? No, hindi ako tutol sa talata. Tutol ako sa interpretation mo. Tutol ako sa interpretation mo, hindi sa talata. Kasi ikaw, mahilig ka na magbasa ng talata, mali naman ang interpretation, no? Ang ginagawa mo, cherry picking fallacy. Namimili ka, namimitas ka, kung may mabasa ka lang. Palakayan mo nga ako, Angel. Palakayan mo nga ako. Ay, hindi mapalaki bro. Dito lang sa sa screen ko. So sabi mo kanina, itong Deuteronomio 5:8 ay kahit na anong larawan. So binasa mo, siyempre King James Version. Sabi dito, basahin natin King James Version mo. Deuteronomio, sabi dito, thou shall not make any graven image. Any graven image. So, titindigan mo ngayon, yung any graven image, lahat ng larawan to, hindi to specific sa mga Diyos-Diyosan lang. Lahat po yan ng larawan. No, maliwanag ang sinasabi ng Deuteronomy. No, 5:7. Nasabi diyan kasi, no? Any graven image, no? Yung ating ibinigay na talata kanina. So, hindi po talaga mapapasubali kasi
Any, pag sinabi Next question. 20 seconds. Next question. Hindi mo sinabi na specific lang sa idols, bagkos ang sinabi mo any graven image. Maglipat ako ng translation, New Living Translation. You shall not make for yourself an idol. Tanggap mo yung translation na to o hindi mo tanggap? Tanggap o hindi? Yes, tanggap ko Tanggap yung mo. Bible, pero ikaw hindi. Yung interpretation mo ang mali. Bakit? Kasi kayo nagkakaroon ng Mariolatry. Kaya nga, ang Pope ninyo noong nakaraan, tinanggal yung pagiging co-redemptrix at mediatrix ni Mary kasi overdue na. Kumbaga mataas na ang Next inyong question. pagkakilala 20 na seconds. sobrahan na. Next question. So ngayon, inaamin mo na sa ibang translation, do not make an idols. Hindi lang lahat ng larawan, kundi idols specific. Do not make an idols. Tanggap mo na. Okay, 10 seconds. Kahit ano pang translation yan, tumutuko yan sa any graven image na sinasamba katulad sa Katoliko. Yun po ang totoo yan. Next question. Sa Isaiah 19:19, 20, 21, anong sinabi doon? Altar sa kalangitan o altar sa lupain? Ng Ehipto. Letra por letra. Moderator, paki-clarify lang, medyo napuputol. Time stop mo na. Mr. Moderator po. Pa-post ng time. Sabi niya, yung altar daw, katuparan lang daw yun sa langit lang. Hindi naman ako tutol na may altar sa langit. Heavenly worship yan, kaisa ng mga saints. Ngayon, dito sa binasa kong talata sa stand ko, Isaiah 19:19, anong altar ang katuparan dito? Letra por letra. Altar sa lupa o altar sa langit? Lupa o langit? Okay, ang altar po ay nasa langit. Langit. Sa panahon ng mga Langit. Israelita, sila'y nagtayo ng altar. Ang sabi sa talata ng Hebreo 9:24, kahalin tulad lamang na nasa langit. Ibig sabihin, ang altar po ngayon sa ating panahon, symbolical Next na po, question. hindi na po literal yan. Next question. Sabi mo langit. Sabi mo langit. Sabi dito, in that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. Land of Egypt. Anong nakasulat letra por letra? Yung daldal mo na langit o land of Egypt? Letra por Langit letra. or land of Egypt? Okay. Okay, 10 seconds. 10 seconds. Dito po sa Hebreo 9:24, ang katuparan ng altar. Pinapaliwanag ko po sa inyo yung literal altar. Next question, yan 10 po seconds. ay Next doon question, lamang 10 sa seconds. Kristiyano. Next question. Ulitin ko yung tanong. Ano ang tamang nakasulat dito? Ayon sa letra por letra. Altar sa langit o altar sa lupain ng Ehipto? Anong nakasulat? Okay. Langit o or lupa? lupa? Okay. Ito sagot ko, sa langit. Langit. Dahil po, yung literal na altar ay para lang po sa Israelita. Sa Kristiyano, ang sabi doon, tayo'y templo ng Diyos. Itong katawang ito, tayo'y templo ng Diyos. So, ang altar ng Panginoon na sa ating puso. Hindi na po Next literal question, at 20 altar. seconds. Next question. Sabi mo Israel. Anong nakalagay dito? Egypt o Israel? Egypt o Pili Israel? ka. Okay, 10 seconds. 10 seconds. Yung altar po, ulitin ko na naman Yung altar po na mababasa sa Old Testament, para po yan applicable sa mga taong nandoon lamang. Yung para sa Kristiyano, Next symbolical question, lang 10 po seconds. yan because we have Next the question, body of 10 Christ. seconds. Ano ang katuparan ng Ehipto? Israelita o Kristyanismo? Pili ka. Israelita or Kristyanismo? Yung mga Egyptian. Okay. Objection, Mr. Objection, Moderator. proceed. Oo. Malayo na po siya sa topic. Malayo. Magtanong siya Okay. doon sa ating nilatag, Mr. Moderator. Okay. So tinitake ko lang yan yung dun ka hindi niya daw yan nilatag bro boy letra. So proceed ka sa Mr. Moderator, counter. no counter objection bro sa automatic next question bro. Next question. 'Di ba ako ang ako ang presenter dito, ako ang affirmative. Nilatag ko ba 'to o hindi? 10 seconds. 10 seconds. Wala ka pong nilatag. Ang ginawa mo lang, nag-cherry picking ka ng talata, pinag-connect mo, in-interpret mo lang sa sarili mo.
Next Hindi question. po yun 10 paglalatag. seconds. Next question. Last 30 seconds. Hindi mo ba alam, Denmar, na sa first presentation ko, ito ang pinakaunang talatang ginamit ko. Hindi mo pala yun alam? Hindi mo ba Alam mo, daw hindi alam. Ito sagot ko, 10 seconds. 10 seconds. Sabi ko nga sa iyo, hindi po paglalatag yung ginawa mo. Ikaw ay tagabasa. Nagbasa ka lang. Next question. Interpret mo lang. Next question. Yun. Ako ang affirmative. Presentation ko dapat giniba mo. Alam mo ba na ito yung talatang, unang-unang talatang nilatag ko? Alam mo ba? Hindi mo alam. Alam mo, hindi mo alam. Okay. Ito sagot ko. Alam ko. Time. Marami 7 minutes kang time. binasang Time. talata. Time na, bro Denmar. Time na. Ayan. So, dyan nagtatapos mga kapatid. Ayan, tumunog na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang first part ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Dito sa ating Facebook, shoutout kay Noriel Pulgabasa, kay Da Mateo Celeso, shoutout din kay Eli Sabaktani. Sabi ni Noriel Pulgabasa, policy ang tanong. Shoutout din kay Eli Sabaktani, galit ang Diyos na lagyan mo ng mga ribulto ang altar. Deuteronomy 12 verse 3. Shoutout din kay Larry Ortega, Good PM, Russia Vista. At shoutout din dito kay disipulo, kung ang ribulto ay talagang kasiyahan ng Diyos, dapat may isang talata man lang sa Biblia na nagsasabing nalulugod siya sa mga ito. Pero sa halip, ang maraming talata sa Biblia ay nagpapabawal at nagpapakita ng galit ng Diyos sa mga ribulto. Kaya hindi ito maituturing na nawala yung comment Ayan. Dito tayo mga kapatid sa ayan, nawala. So, dito tayo mga kapatid sa ating TikTok naman. Shoutout sa ating 27 live viewers dito. Shoutout kay Nas Benibedes ng kalimutan ko yung group ni Bro Nash. Bro James mga kapatid, shoutout. Sabi niya, Denmark, congrats dahil sako ka na naman. Na content ka na naman ni Uncle Boy. Shoutout din mga kapatid kay Laireka Coyle, Uncle Boy. Shoutout din mga kapatid dito kay sa taas. Renick Navarro, Tito, malakas kayong magsabi sa INC na kulto. INC lang naman ang nakakatulong at nakakapagbigay. Shoutout din mga kapatid dito kay True Petras ba to? Yung comment niya. Tito namumukod tanging kulto. Shoutout din mga kapatid kay Carlo. Sabi niya, mas basura po ang namamaratang. Shoutout din kay medyo naglalag tayo Ayan. Kay John, kala ko magaling to sa debate. Sabi ni Renick Navarro, Tito, pa-shoutout sa lahat ng INC sa buong mundo. At sabi din dito kay ni John, naging INC na si Denmark, di ko na idol to. Shoutout din mga kapatid kay It's Me, Papa Joshua, Iglesia ni Manalo, sabi niya. At okay mga kapatid. So, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating rebuttal ng ating affirmative Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church. Your time start now. Alright, umuulan ng 10 seconds. Isa lang ibig sabihin yan. Yung 10 seconds equivalent yan sa salitang pass. Anday mong pass din, Mar, no? Ginamit mo yung 10 seconds, grabe, ginawa mong panangga ang 10 seconds, no? Sabi niya, meron daw altar sa kalangitan. Hindi po pala nabasa Denmark ang iglesia, ang katangian ng iglesia ng Roman Catholic Church. Mateo 16, 18, 19. Ano man ay pahintulot nyo sa lupa, siyang ipapahintulot sa langit. So prototype po ang langit ng pag-worship ng Roman Catholic Church. At yan po yung tinatawag na trono ng Diyos sa kalangitan. Kaya nga nagkaroon na ng eternal mediator. Hindi mo pala yan alam, Denmark, nung Catholic ka. At huwag ka pumasok dyan kasi wala kayong communion with the saints. Patungkol niya sa pakikisa sa worship sa langit. Hebreo 12, 22-23. Kayo nagsilapit sa bundok ng Sion, sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem, sa mga di mabilang na anghel. Ano ko? Denmark. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay, the Catholic Assembly and the Church of the Firstborn, ang ginawa mo, ikaw ang cherry picking. Pumunta ka sa isang talatang binigay ko
naghanap ka ng salitang Roman Catholic Church. Ganun ba ikaw makipagdebate? Ikaw ang cherry picking eh. Hanap ka ng isang, punta ka doon. Wala nakalagay na Roman Catholic doon, Denmark, pero nakalagay doon mga dayuhan. Ano pala inalam? Ang sabi ni Yahweh ng Diyos, ni Kristo, kanino? Kay St. Paul, kung paano ka nagpatotoo sa akin sa Jerusalem, ganun din ipapatotohanan mo ko sa Roma. Ako pa. Tapos, hindi ako tutol na may altar sa langit. Kasi kaisa naman talaga napin silang nagwo-worship. Uncle Denmar, kung paano sila nagwo-worship, ganun din kami, sabay kami nagwo-worship. Kung may altar sila sa lupa, kung may altar kami sa lupa, may altar din sila sa langit. Eternal mediator yun. Uncle Denmar. Ngayon, nadali ka dyan kasi meron ding altar sa lupa, katuparan, at hindi iyon sa mga Israelita na piling Israelita ka. Sabat keeper ko, no? Piling na naman, lumitaw na naman yung Sabat, saan na naman tayo napunta. Focus sa paksa, focus. Kasi pag pinatulan ko kayo dyan, Denmar, nako, no? Kabisado ko rin yan. Wag kang papasok-pasok sa mga ibang talata. Sabat keeper. Nabasa mo na yung Levitico 23:39. Basahin natin. Pumunta ka pa dyan. Sabi dito, basahin natin. Sa ikalabing limang araw na ikapitong buwan, pagkatapos ng pag-aaning 7 araw, pa kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at ikawalong araw. Sabat keeper, sabi mo yan, Uncle. Focus ka sa ribulto. Ngayon, iniwasan mo yung Isaiah 19:19. Hindi mo ba alam? Ako yung affirmative dito. Denmar. Dapat puntahan mo yung latag ko. Hindi ako yung pupunta sa latag mo. Isaiah 19:19, ito yung unang talatang ginamit ko. Sabi niya, Old Testament lang yan. Israel lang yan. Mali. Basahin natin. Mali na lang si Denmar, pambihira. Sayang, no? Sayang, hindi ka na umalis sa Catholic Church. Yan tuloy. Sabi dito, in that day there shall be an altar of the Lord. Magkakaroon doon ng altar sa Panginoon in the midst of the land of Egypt. Sa gitna ng lupain ng Ehipto. Lupain, Uncle Denmar. Lupain, letra po letra. Natikwa mo ngayon ang hagupit ni Boy Letra. Kaya nga ako nabasag ang Boy Letra. Sabi mo, langit lang. Nabasa ko lupa. Sabi mo, Israel ang Old Testament. Nabasa ko Ehipto. Ano pang sasabihin mo? Pabasahin ko na lang dito yung pangontra sa Biblia. No? In the midst of the land of Egypt. And the monument of the Lord at the borders thereof. Monumento ng Panginoon. It shall be for a sign and a testimony to the Lord of hosts in the land of Egypt, for they shall cry to the Lord because of the oppressor. He shall send them a savior and defender to deliver them. And the Lord shall be known by the Egypt, and the Egyptian shall be known by the Lord. In that day, and they shall worship Him with sacrifice and offerings. Kaya pala may altar dun, kasi pag nag-worship, merong sacrifice and offerings. Alam mo na. Meron palang talata, no? Hahanapan mo lang pala ako ng salitang Roman Catholic Church. Hindi sana, naglaban na lang sana tayo ng True Church dito. Di ba? O kanyan, ikaw magsitas ka. Hanapin ko pala dyan, Seventh-day Adventist Church. May mabasa ka. Pag wala kang mabasa, wala na. Out of context na. Hindi yun ganon. No, wag mo kaming gawing bata dito, Brother Denmar. Nang matatanda na po kami dito, no? So again, kung titignan natin as a negative, ako naman ang magiging negative, no? Ang mga banal na imahe ng Roman Catholic Church ay ayaw ng demonyo. Basahin natin. Dito sa Satanic Bible, meron ako dito. Alam mo ba to, Denmar? Satanic Bible. Meron dito tinatawag na Black Mass, kung saan nagdiriwang sila ng Black Mass. Meron tinatawag na Iconoclast. Pag sinabi ng Iconoclast, icon breaker. Pag sila nag-icon breaker, Black Mass is a parody to a religious service of the Roman Catholic Church. Yun pala ang pagsamba kay sa Diablo, ang sirain ang mga icon o mga imahe, icon breaker ng Catholic Church, especially Roman Catholic Church, para iparody at pagtawanan ang Roman Catholic Church habang wini-worship nila si Satanas. Sinong katuparan nito?
kayo to, kasama nyo to. No, kasi meron kayong imahe ni Satanas dito eh. No, kasi ito si Nebuchadnezzar, kinasihan ng diablo to. 'Di ba? Nagpapakilalang King of Kings to. 'Di ba? O ngayon, nasa Bible din ba na ang mga banal na imahe ay galit, no? Galit ang diablo o kaaway ng Diyos o mga satanista. Dito sa kasi ano na to, rebuttal na, no? So magdagdag na lang tayo ng talata kasi ano bang gigibain ko sa latag ni Denmark? Nagpunta lang to sa schism, nagpunta lang doon sa Vatican News na may pinirmahan si Pope Leo XIV. Hindi mo naintindihan yung Denmark. Yung terms ang binabawal doon, hindi ginagamit yung terms kasi nami-misinterpret ng mga ibang Roman Catholic na hindi pa gano'n nakakapag-aral. Yung co-redemptrix, pwede nilang ma-interpret ng mali yan, pati yung mediatrix of Paul Grace. Pero hindi sinasabi na mali yung tamang context niyan nung ginamit ng mga Pope. Ngayon, dito sa Salmo 74, rebuttal na. Psalm 74, babalik ta rin natin, no? No, galit naman ang diablo kung kinasihan ng Diyos ang mga imahe ng Roman Catholic Church dahil mismo ang Diyos ang nagutos batay sa Biblia. Ito naman, Psalm 74, ang kaaway naman ng Diyos o ang mga satanista, Satan, kasi pag sinabing kaaway sa Hebrew, Satan. Sabi dito, ang loob ng iyong templo ay, basahin natin dito sa ang dating Biblia. Itinaas mo ang iyong mga paa na walang hanggang guho, ang lahat ng kasamaang ginawa ng kaaway sa sanktuaryo. Kaaway, bisabihin Satan, satanista, kaaway, kasama kayo doon. Kasi gawain nyo to. Ang mga kaaway ay mga nagsisiangal sa gitna ng kapulungan. Kanilang itinaas ang kanilang mga watawat at pinakatanda. Sila'y tila mga taong nagtataas ng palakol sa kakahuyan. At ngayon, lahat ng gawang inanyuan, o yan gawang inanyuan doon ay kanilang pinagputol-putol ng palakol ng mga pamukpok. Kanilang sinilaban ang iyong sanktuaryo. Ang kanilang dinumihan ang tahanang dako ng iyong pangalan, ang hangganan ng lupa. Kanilang sinabi sa kanilang puso, ating gibaing pangminsan, asunugin ang mga dakong tagpuan o mga banal na tagpuan sa Diyos sa lupain. O sa lupain daw, no? Hindi sinabing langit lang, Denmark. Ang sabi dito, ano yan? Sabi dito, no? Sabi dito sa 22, bumangon ka o Diyos, ipaglaban mo ang iyong sariling usap, alalahanin mo kung paanong dinuduwagi ka ng mga mangmang buong araw. So yun pala ang tawag sa mga taong naninira ng mga banal na bagay sa sanktuaryo at mga inukitang bagay sa loob ng templo ng Diyos. Anong sabi dito ng Diyos? Mga mangmang, no? Kaya tuloy-tuloy pa rin to hanggang ngayon. May mga mangmang pa at kinasihan ng diablo kasi yung kaaway dito equivalent sa salitang Satan, satanista, no? Mga mananamba sa diablo. Bakit po? 2 Korinto 4:4, yung diablo ayaw niyang makita ang larawan ng Diyos na kaluwalhatian ng Diyos na si Kristo mismo. Na ang Diyos mismo ang may gustong makita ang larawan niya sa pamamagitan ni Kristo. Sa verse 6, Diyos ang nagsabi, magnining ang ilaw sa kadiliman. Diyos ang aming tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Jesucristo. Yun pala ang purpose nun. At saan yun pagmamasdan? Saan ang katuparan yan? Sa kanyang templo. Psalms 27 verse 4. So yun lang at okay na. Okay, so dyan nagtatapos. Wait lang mga bro ha. Ayan. Ayan, so fix ko muna yung ating live sa FB mga kapatid ha. Sige, kailangan lang ako tubig. Sige. Kasi na-close. Wait lang. Close muna natin. Ayan, naka-live na tayo. So mga kapatid, proceed tayo sa ating pagtatanong. Brother Denmark, 7 minutes. Your time start now. Kailangan mo rin lang tubig. Sige. Na bro, okay na. Okay bro, Denmark, banat bro.
dito sa unang Korinto 3:16. Ang sabi dito, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu Santo'y nananahan sa inyo. Ikaw ba agree sa sinasabi ni Apostol Pablo na ang templo sa panahong Kristiyano ay ang mga mananampalataya mismo ayon sa unang Korinto 3:16? Yes or no? Siyempre, yes, ang tawag diyan Christus totus, na ikiisa tayo sa pagiging Kristo ni Kristo, kaya nananahan din sa atin ang banal na Espiritu Santo pag tayo pumasok sa kanyang katawan. Alam ko yan, Denmar, matagal na. Okay. Okay, next question. Next question, no? Okay. Dito naman sa Hebreo 10, 6-8. Agree ka ba sa sinasabi ng Diyos kay Apostol Pablo na hindi niya na kinakailangan ng burnt sacrifice and offerings na inihahandog sa altar? Agree ka ba dito? Yes or no? Yes, patungkol yan sa lumang kautusan, Hebreo 10 talatang 1, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating at hindi tunay na larawan ng mga bagay, kailanman ay di maaaring magpasakdal sa mga pagsasalapit sa pamamagitan ng mga hay na tugtog taon-taon, mga baka, tupa, kambing. Hindi naman kami naghahain yan. Next question. Next question. Sa panahon ni Apostol Pablo at sa natitirang panahon ng 1st century pagkatapos bumagsak ng templo ng Jerusalem, nasaan na ang sanktuaryo ng mga Kristiyano? Nasa lupa pa ba o nasa langit na? Nasa lupa sa templong sa dakong tagpuan. Yan sa Psalms 27 verse 4 letra por letra. Doon mo mapapagmasdan ng kanyang kagandahan sa kanyang templo. Paralel Isaiah 19:20-21. Altar at monumento ng Panginoon para makapag-worship sila. Si Kristo yung inaalay doon, hindi yung mga tupa. Ang question ko ay ito. Ulitin ko, no? So aware ka na sa panahon ni Apostol Pablo, 67 to 70 AD, nung winasak yung templo, 70 AD, nilusob ang Jerusalem. Wasak na yung templo. Boy letra, wasak na yung templo. Nasaan na ang sanktuaryo? Dahil wasak na ang templo. Nasa lupa pa ba o nasa langit na? Nasa lupa kasi yung sanktuaryong winasak sa mga Hudyo yun, hindi naman yun sa amin. Actually, yung altar, yung Ark of the Covenant, natagpuan din yan sa amin dun sa mga sa mga Ethiopian. Doon niya binabantayan ng mga Katoliko yun. Pero hindi yan yung topic natin. Objection. Proceed. Negative. Ano yan? Mr. Moderator, ang tanong ko po, maliwanag na categorical. Okay. Yung mga Kristiyano sa bagong tipan, sa panahon ni Apostol Pablo, pagkatapos na mawasak yung templo, 70 AD. Hindi po sa Romano Katoliko tanong ko, Mr. Moderator. Okay. Meron bang counter objection or hahatol na ako? Sinagot ko nga. Counter objection ko, sinasabi niyo, sinagot ko nga. Yung altar nila napunta sa Ethiopia, binabantayan ng mga Ethiopian Catholic, pero hindi naman yun yung topic. Ang topic dito, tandaan mo, hindi altar ng mga Hudyo, altar at tribulto ng Roman Catholic Church. Okay. Katuparan na Isaiah 19, Psalms 27 verse 4. Okay, so ganito. Since open-ended question naman at sabi ni Boy Letra nandun nga. So either that is true or not ha. Sa moderator, hindi ako nag-judge dito kung tama ba yun or hindi. Basta ang importante sa akin, sumagot naman. So proceed, Brother Denmar, sa next question. You can rephrase bro or Okay, next question. Okay, next question tayo. Saan po sa bagong tipan iniuutos sa mga Kristiyano na gumawa ng larawang inanyuan? Saan pong talata yan, letra por letra? Bibigay ko ha. Luke 20:21-25. Sabi din ni Kristo, kaninong larawan to? Kay Cesar. Ibigay nyo kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ang shadow niyan, ang katuparan niyan, Isaiah 19:20-21, na akala mo hindi ko nilatag.
Sinagot ko na. Doon po sa talatang binanggit ninyo, ang sabi ninyo, larawan ni Cesar. Tanong ko po sa iyo, sa simbahan nyo po ba may larawan ni Cesar? Meron ba o wala? Wala, kasi sinabi doon, ibigay yung kay Cesar. Yung sa Diyos, ibigay daw para sa Diyos. Doon sa Isaiah 19:20-21, may larawan doon ang Diyos na si Yahweh, si Kristo ang katuparan, Kolosas 1:15, letra por letra. Saan nyo natupad? Sa mga Egyptian, ibig sabihin New Testament, mga Hintil, hindi mga Israelita. At ang sabi doon, lupa, hindi langit lang. Talo ka na. Question. Ito next question, no? So dahil wala kayong larawan ni Cesar, no? Ito proceed. Next question. Ito, batay po dito sa inyong aklat. Rebuttal naman to, Mr. Moderator, no? Okay. Batay po dito sa inyong aklat referensya. Wait lang open ko lang itong aking Google Drive, no? Yan. Batay po dito sa inyong aklat referensya ni Padre Amiskita. Yan siya ang inyong pakinggan, Aral na Katoliko. Page 12, sabi dito, kung ating sinasamba ang larawan ng Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong Jesucristo. Tanong, mali ba yung pari dito sa kanyang sulat? Yes or no? Hindi yan mali kasi sinabi diyan kung hypothetical yan, hindi ka pala nakaintindi sa salitang kung. Kaya pero ang sinabi diyan, ang sinasamba yung Diyos kasi nga katuparan niyan, Isaiah 19:20-21, doon mo makikilala ang Panginoon sa kanyang larawan. 7 minutes time. So diyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live, nandyan si It's Me Papa Joshua. Ano yung oneness? Sabi naman ni disipulo, hindi ako OSAS believer. Shoutout kay John, si Denmark INC style pala makipag-debate. Shoutout din mga kapatid dito kay Constantine, mga punto por punto ba kayo? Ayan, shoutout kay Jimmy, walang stock of knowledge si Denmark, puro chat GPT, kaya wasak agad. Sabi ni Noriel Ramos, kawawa yan, hahaha. Shoutout din kay Randy Reyes, yung ating bagong follower. Ayan, shoutout kay Strickerman. Boy Letra, sablay ka, panaginip ni Nebukadnezar na pinaliwanag ni Daniel. Sablay ang explanation mo, boy. Shoutout din mga kapatid dito kay Bro Romy. Naku, sila nga yan. Shoutout din kay Carlo. Ang bawal po sa pagsamba, adoration, kasi dapat sa God lang yan. Veneration po ang RCC. Shoutout din kay Fred TV channel. Sabi niya, yare. At dito din kay John, si Denmark INC style. So ito yung kanina. Disipulo, sabi niya, mali ang paggamit nila ng bind and loose para bigyan katwiran ang rebulto. Dito din tayo mga kapatid sa ating Facebook. At shoutout kay Elisa Bactani. Sabi niya, hindi naman rebulto ang larawan ng Diyos, kundi ang kanyang katwiran. Shoutout din kay Pastor Balirano Pulangko ng End Time Church, na naman yung paborito ni Boy Letra na santong kahoy at bato. Shoutout din kay Reme Derecho, laglag ang sagot ni Boy Letra. Shoutout din kay Dam Mateo Arnaldo, kay Cesar, sa Diyos ay sa Diyos, tapos ipalagay sa simbahan image ni Cesar. Shoutout din kay Rain, talo RCC yan sa rebulto, puro out of context. Shoutout din kay Noriel Cool Gabasa mga kapatid. Sabi niya, wasak ng may templo pa, hahaha. At Marilyn, shoutout sa iyo sister. At si Elibas Sabaktani, dudes, yugo ang rebulto nyo bro, hindi kaban ng tipan at lalong hindi tansong ahas. Ang mga rebulto na hindi inutos ng Diyos na gawin at hindi kayo ang inutusan. At dudes, yugo, sabi niya, Elibas Sabaktani, sa mga Rizalista yun bro, pero sa gobyerno hindi kasi representasyon lang yan, kaya mga sinasaluduhan pa yung rebulto ni Rizal at inaalaya ng Bulaklak na mismong presidente ng Pilipinas. Ayan, sa Luneta, sumahaba yung comment niya. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Denmark Santiago ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay, ayan. So magandang hapon muli sa inyong lahat mga kapatid. Mga kaibigan, no? Ngayon, nakita nyo po yung kanyang pag-amin
na tayo ang templo ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Pansinin niyo po yung kanyang binabasang talata, no? Yung Colosas 2:17. Tingnan niyo po ito, no? Pansinin niyo po ito, Colosas 2:17. Ito sabi, no? Na isang anino ng mga bagay na nagsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ibig sabihin, yung mga bagay, fulfillment o substance, the essence of everything is about Jesus Christ. No? Ibig sabihin, siya ang katuparan. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, pagpahalimbawa natin yung sa sanktuaryo. Sa panahon ng matandang Israel, no? Ang pari o saserdote ay ginaganapan ni Aaron. Sa paniniwala ng Adventist, ang gumaganap naman po bilang pinaka-high priest ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ang altar, wala na po dito sa lupa, kundi yung altar ay nasaan na? Nasa langit. Ano katibayan natin na ang sanktuaryo ay nasa langit? O ito ho, babasahin ulit natin. Hebreo 9:24. Sabi dito, sapagkat hindi pumasok si Kristo, yung high priest, sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. No? So maliwanag po ito sa sikat ng araw na ang sanktuaryo o ang yung templo ay nandoon na sa langit. No, ano ang katunayan na ang templo ay nasa langit at wala na dito sa lupa? No? Eto, Apokalipsis 11:19, ito ay sa dulo ng panahon ito ha. Sabi dito, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. Ayan no? At nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, nandun yung 10 utos, at nagkaroon ng kidlat, tinig at mga kulog, mga lindol at malaking granizo. Ayun naman po pala eh. No? Yung kaban ng tipan na nasa sanktuaryo, na agree naman si Boy Letra, nasa langit na. Wala na dito sa lupa. Wala nang templo dito. Kaya nga, maliwanag, ano? Eto basahin natin. May templo pa ba o may sanktuaryo pa ba dito sa lupa? Tanungin natin ang Diyos. Ang sabi dito, sa Gawa 7:48, ganito ang sabi. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga templo, no? Na ginawa ng kamay. No? Ang Diyos ang sanlibutan nito na gumawa ng lahat ng bagay ay naririto. Siya ay palibhasa, Panginoon ng langit at lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Saan daw yung templo ng Panginoon? Sa langit. Wala na po dito sa lupa. Kaya nga ang tanong natin sa kanya, sa panahong Kristiyano, nung natumba na ang templo noong 70 AD, sa pamamagitan ni Antiochus Epiphanes, no, na nakatala din sa Macabeo, dun sa kanilang Apocryphal, sabi niya meron pa daw templo. Ikaw mukhang hindi nag-aral ng Apocryphal. No? Hindi ka nag-aral ng iyong libro. No? Patuloy kang nagsisinungaling. Kaya sabi ko sa iyo kanina patuloy ka pa bang magsisinungaling? Si Santi ko lumantad na, ikaw lumantad ka rin. Ano? Ayan. Ngayon, eto, tingnan po ninyo mga kapatid. Inamin niya hindi daw mali ang kanilang pari dito sa referensya nila. Uulitin ko po ang basa. Ang sabi po dito, sa aklat ni Padre Amiskita, no? Sabi dito, kung ating sinasamba ang larawan ng Kristong nakapako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong Hesukristo. No? Ano pa? Meron pang isa
O ito, sabi dito sa katisismo, katisismo naman nila ito, ni Enrique Demon, sabi dito, sa page 79, pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harapan ng isang krus o isang mahal na larawan. Kung, sabi niya na larawan, kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Sino po sinasamba nila? Yung larawan. Yung larawan. Yung pagluhod sa larawan ay isang uri ng pagsamba ayon sa Biblia. Sabi dito sa awit 95 verse 6, hali kayo lumuhod at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. Kaya maliwanag yung pagluhod sa rebulto, tanda ng pagsamba. Ayan. Hindi nyo po maitatanggihan kasi mga pari po ninyo ang nagsabi nito. No? Ayan. Ngayon, baka magpapalusot siya. Venerasyon lang po yan eh. Hindi naman po adoration yan. Ito ang sabi ni ito, no? Ito sabi ng diksyonaryo, no? Ito. Vocabulary.com. Veneration. Veneration is similar to worship. Similar to worship. We feel veneration for the things and for the people we adore and devoted to completely. Sa maliwanag, ayon dito sa veneration.com, sa isang diksyonaryo sa online, na ang veneration ay worship. Pagsamba, kahit anong sabihin pa, ang veneration ay worship. Yun naman po pala eh. Ngayon, tinatanong ko siya kanina, saan mababasa na ang mga Kristiyano pinagpagawaan ng rebulto? Ang sabi niya yung Lucas, no? Yung talata sa Lucas. Tinignan natin yung talata. Tingnan niyo po yung talata, no? May mababasa ba letra po letra? O nag-i-imagine lang si Boy letra? Hindi po siya letra po letra eh. Boy interpreter. Kasi kukuha ng talata. Kukuha ng talata. Tapos ilalatag niya. Bibigyan niya ng sariling interpretation. Yun po ang ginagawa niya. Kaya naman, hindi dapat natin palalagpasin yung ganyang bagay eh, no? Kaya wala po siyang itinayo dito sa debating ito. Kasi sabi niya, may presentation daw siya. Hindi po presentation yung ginawa mo. Kaibigan, ang ginawa mo, si Boy Basa. Si Boy Basa. Ito ha. Ito sabi sa Marcos na lang. Marcos 22. Hindi po Lucas yun, Marcos. Yan, mabali-mali ka. Marcos 22-21. Sinabi niya sa kanila kay Cesar. Nang magkagay, sinabi niya sa kanila, kaya't ibinigay ninyo kay Cesar para kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang pinag-uusapan dito, kung makikita po ninyo sa talata 19, ipakita ninyo sa akin ang salaping pangbuwis. Ang usapin po dito ay salapi. Hindi ho rebulto. Kukuha ka ng talata, no? Tapos, bibigyan mo ng interpretation, mali yan. Ikapapahamak mo yan, sabi ni Apostol Pedro dito sa 2 Pedro 3:16. No? Ikaw ay kumakatha ng sarili mo, ikapapahamak dahil sa pagbibigay ng sariling interpretasyon sa mga talata. So dito mga kapatid, walang naitayo ang afirmatibo sa hapong ito, kundi magbasa lang, magbigay ng mga talata. Akala mo siya si Soriano, no? Sa dami ng talata ng binabasa, pero wala pong context. Out of context lahat ng binabasa, no? Kukuha sa old, kukuha sa new, hindi mo maintindihan kung magkaduktong ba yun o magka-relate, no? Basta sa hermeneutics ang tawag diyan, fallacy,
Policy of cherry picking. 10 minutes time. So, dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. So, dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Laglag ka na agad sa Lucas 20 talatang 21 hanggang 23. Sigurado ka na hindi iyon nakasulat sa aklat ng Lucas? Yung patungkol sa larawan ni Cesar? Sigurado ka o hindi ka sigurado? Okay. Lucas Okay, 20, 21, 25. Okay, Can proceed. 10 seconds. Punta ka doon sa ating topic patungkol sa rebulto. Hindi kay Cesar. Malayo kasi yung tanong mo eh. Magtanong ka sa topic. Next question, 10 seconds. Next question, 10 seconds lang. Objection mo na, Mr. Moderator. No objection Kasi tayo. sinabi niya Bro, kanina, bro, bro. rebuttal na. Bro, Boy Letra, wait Hindi lang, daw bro. yun nakasulat sa Bro, Lucas. wait lang, bro. Sinoptic- Bro, Boy Letra. So, no objection tayo sa 10 seconds, bro. You can use your question, pagtatanong, bro, or premise, bro, ha? Proceed lang. Sinabi mo kanina, mali ako, hindi nakasulat sa Lucas yon. Basahin ko, Lucas 20, 21 hanggang 25. Sabi dito, letra por letra, pagpapakita ninyo ako ng isang denaryo, kaninong larawan ito na nakasulat dito. At sinabi nila kay Cesar, at sinabi sa kanila, kung gayon ibigay kay Cesar para kay Cesar, ang sa Diyos ay para sa Diyos. Ulitin ko, Denmar. Sinabi mo mali ako, hindi nakasulat sa Lucas. Itutuloy mo pa rin ba yung kasinungalingan mo na yun, hindi talaga nakasulat sa Lucas? Ipagpapatuloy mo pa rin, yes or no? Yes or no? Okay. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Proceed. Okay. Objection ko, Mr. Moderator. Out of topic na. Ang topic na may rebulto ng mga Katoliko, Okay. hindi rebulto ni Cesar. Okay, so Kaya out of topic daw to. Meron bang counter objection or mag-judge na ako? Sige, continue na. Sayang oras. Okay, so ganito. Judgment natin muna sa objection, mga kapatid. Doon sa yes or no, yun yung importante Mali. sa akin. Wait lang, bro, Denmark. Yun yung importante sa akin okay. sa sagot. However, mag-next question naman yung ating affirmative. So proceed lang. Sabi ni Kristo, ibigay daw kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos at para sa Diyos. Ibig sabihin, separate yung imahe ng mga gobernador sa lupa at imahe ni Kristo ng Diyos. Bakit kayo gumawa ng imahe ni Nebuchadnezzar? Ayaw ni Kristo yan. Ibigay kay Nebuchadnezzar yan. Bakit kayo gumawa? Bakit daw? Imahe ng Okay. Diyos-Diyosa. Nagpapakilalang Diyos to, yes or no? Okay, ang tanong ay bakit? Ito po Bakit? sagot. Dahil ito ay illustration ng prophecy ni Daniel na magaganap sa huling kapanahunan. Hindi po yun sinasamba katulad ng sinasabi ng inyong pari na si Enrique Demon sa kanyang aklat. No? Ang sabi Next niya, question. kung ating Next question, sinasabi- 20 seconds. Yung imahe ba ni Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar ba peking Diyos o tunay na Diyos? Nagpapakilalang Diyos to eh. Peking Diyos ba si Nebuchadnezzar o Okay. tunay na Diyos? Peke or tunay? Peking Diyos o tunay? 10 seconds. 10 seconds, 10 proceed. seconds. Si Nebuchadnezzar ay hari ng Babylonia. Mukhang hindi ka nagbabasa ng Biblia mo. Next question, Hari 10 ng seconds. Babylonia. Next question, Oh. 10 seconds. Ang tanong ko, tunay na Diyos ba si Nebuchadnezzar o hindi tunay na Diyos? Pili ka. Tunay o Okay, hindi? ito sagot ko. 10 seconds. 10 seconds, Kung proceed. hindi talaga nagbabasa ng Biblia si Boy Letra, ang mababasa sa Biblia, si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Yun Next po ang question, nakasulat 10 sa seconds. Biblia eh. Next question. 10 seconds. Again, hindi mo pa rin sinasagot. Meron kayong imahe ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ba, tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos? Tunay o hindi? Ulit yung sagot. 10 seconds. 10 seconds, proceed. Okay. Si Nebuchadnezzar po, mga kapatid, ay hari ng Babylonia. Yun po ang mababasa, letra por letra. Next question, 10 seconds. Next question, 10 seconds. Yung imahe ni Kristo, si Kristo ba, tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos? Tunay o hindi? Ito sagot. 10 seconds. 10 seconds, proceed. Hindi dapat gawan ng larawan si Kristo kasi sabi ng Deuteronomy 5 chapter 7 verse 9, any image kahit Next ano, question, nasa 10 langit seconds. man yan, Next kahit question, Kristo. 10 seconds. Next question, the Living Bible, Deuteronomy 5:8, do not make any idols. Any idols. Idols ba si Kristo o hindi? Idol ba siya, hindi? Okay, 10 seconds. 10 seconds, proceed. Yung Kristo ninyong negro,
Hindi po negro si Kristo. Yun po ay Diyos-Diyosan. Negro, hindi naman negro si Kristo. Next question, 10 seconds. Mayroon bang Kristo na Next long question, hair? 10 seconds. Matthew 2:23. Tatawagin siyang Nazareno. Tinawag niyo bang Nazareno si Kristo o hindi? Tinawag o hindi? Okay. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Lumalayo na po sa topic. Ang topic namin, Diyos-Diyosan. Okay, so Diyos-Diyosan po ang topic. I think ang Balik. objection ng Counter-objection. negative yung sa out of topic daw to. Boy letra, counter objection, proceed. Counter objection, ang topic dito hindi Diyos-Diyosan. Patutunayan ko na ang imahe ng Roman Catholic Church ay kinasihan ng Diyos, which is ang ginawa namin ng imahe. Si Kristo tunay na Diyos. Okay. Hindi imahe Diyos, hindi Diyos-Diyosan yung paksa. Okay, so before Valid. kasi ako magja-judge sa out of topic, gusto ko lang itanong patungkol doon sa tanong mo kay tanong mo bro, anong kinalaman to sa ating topic bro? Ayun. Kasi si Kristo nga, Wait lang, ginawa brother, namin ba? ng imahe. Ginawan nga namin siya ng imahe. Iyon nga yung imahe ng Roman Catholic Church. Tandaan natin, ang paksa, ang topic, patutunayan ko na kinasihan ng Diyos ang imahe o ribulto ng Roman Catholic Church. Okay. So ganito Yun bro. yung topic eh. So ganito bro. Judgment ko talaga pag sa out of topic, lalo-lalo na pag ang nagtatanong ay kino-connect naman niya sa kabilang sa main topic ba. Even that follows or not ha. Sa moderator, pinapayagan ko yan. However, meron tayong 10 seconds para magsagot kung talagang hindi mo masagot dahil dun sa nature ng tanong. So boy letra, pakiulit yung tanong tapos tingnan natin kung paano iti-take ni brother. Kasi ginawa nyo ng imahe si Nebuchadnezzar, hindi tunay na Diyos. Ngayon, ginawa namin ng imahe si Kristo tunay. Ang tanong ko, si Kristo ba, tunay na Diyos o hindi tunay na Diyos? Tunay o hindi? Okay, 10 seconds. 10 seconds, proceed. Time resume. Yung Kristong negro na long hair, no? Yun po ay Diyos-Diyosan kasi hindi ko ganun ang itsura ng Kristo. Next No? question. Yung problema mo dyan. Last 1 minute. Last 1 minute, tapos na yung debate natin. Natutulan mo ba yung Isaiah 19:19 o hindi? Ay, tutol na tutol ko, ikaw, hindi Tutol. yung talata. Bakit? Kasi yung mga nasa Isaiah, mga Sabbath keeper. Hindi ka naman Sabbath keeper. Sabbath keeper ka? Sunday keeper ka. Ikaw ay katuparan doon sa Revelation 13, tinatakan ka ng halimaw. No? Kasama kayo doon mga apostata na mga maiimpyerno kasama. No? Bula ang propeta na pope ninyo. Apocalypse chapter 21 verse 8. Next question, sabi doon Egyptian. Pag sinabi bang Egyptian, Israelita ba yon? Yes or no? Wait lang bro, time stop muna. Merong nagwa-warning sa TikTok ko para i-remove si Denmark. Anong gagawin ko? Ibalik mo lang siya, bro. Ibalik ko lang. Bro Den, Ba't nagkaganon? nag-ano si TikTok na parang merong violation ng hate speech and hateful something. Ay. So, gamit siya ng ibang account, bro. Baka kaya. O try mo pabalikin. Sige. Bro, meron dito, Denmark Santiago live content is flagged for hate speech and hateful behavior. Repeated violation could result in them being removed from this live. Ay, kanina pa yan. Yung kanina nga, sinabi ko nga sa'yo, nag-aaway sila dyan. Damay yun. Count yun. Okay. Gamit siya ng ibang account. Baka kaya. Okay, so i-mute ko muna tong sa live ko ha. Ayan. So meron tayong violation sa TikTok kasi yung ginagamit natin mga kapatid ha. At tingnan natin kung ma-invite natin ulit si Bro Denmark. Paano ba i-invite siya ulit? Paulit nga bro. Oo, time now. Nag-request na ako. Wait lang ha. I-ano ko. Ito. Merong violation something bro sa hate speech daw sa'yo.
Sa TikTok to automatic. Naka-record ka naman, no, Russia, no? Oo, naka-record ako sa... Huwag kayo nagre-record. Grabe kayo. So tuloy tayo mga kapatid at time na din. So mga kapatid, Yan. pwede naman i-live din sa next Bro Russia sa FB Messenger kayo, pwede mo namang i-live din. Okay. So ayun na nga yung kanina. Pero tinatry lang namin. So mga kapatid, diyan nagtatapos ang ating second part ng ating debate at before natin puntahan ang ating final conclusion, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. So nandito ako sa Facebook din, shoutout kay Remy Diretso, sabi niya paano nagkaroon, okay, merong pumapasok, paano nagkaroon ng violation sa Denmar Santiago, bias itong TikTok. Shoutout din kay De Mateo, wag kasi puro 10 seconds, ban ka tuloy. Shoutout din mga kapatid kay Elisa Bactani, are statues of Jesus in the Roman Catholic Church idols? Question mark. Okay, mahaba yung ano mo. Shoutout din kay Remy Diretso, congrats Bro Denmar, naitayo mo ang katotohanan. Shoutout din mga kapatid dito kay Rain, laglag talaga RCC. Shoutout din kay Sian Bads, watching siya. Dito din mga kapatid kay Noriel Cole, sabi niya may 10 seconds, mag 10 seconds talaga dahil puro pang kulokoy ang tanong. Out of topic. Shoutout din mga kapatid kay Elisa Bactani, ibigay hindi gumawa, maling mali. At dito kay Dudes, ito yung kanina. So dito tayo sa TikTok mga kapatid, shoutout sa ating si Mera Flor, nagsend siya ng Rose 15 at saka si DC Polo times 1, shoutout sa inyo mga bro, salamat. At si Brother James, sabi niya umuulan ng 10 seconds si Denmar. Optimus Prime, magkaibigan po yung dalawang debater. Shoutout din kay Carlo, yari ka pag puro ka at home, sisipain ka ni TikTok talaga, tapos yung hindi marunong sumagot, hahaha. Shoutout din mga kapatid kay Fred TV Channel, next Bro Russia, ito yung kanina, FB Messenger kayo, thank you sa comment, suggestion. Ardin, sabi niya congratulations. Viola, Lil Flower, personal attack sa Pope si Denmar. Shoutout din kay Constantine, congrats nga unggoy na Katoliko. Shoutout din kay Romy, okay, hindi pwedeng banggitin. Shoutout din mga kapatid kay Wolbuwin, tanong ay tunay ba na Diyos ang hindi tunay na hari? Shoutout din kay Jan, mahina pala si Denmar, parang INC lang. Shoutout din mga kapatid kay Anivid, Boy Cherry Pick, iyan si Boy Letra. At si Randy Reyes, ginaya INC na nagpuputol-putol ng aklat. Shoutout din kay You Will Die ang cringy, sabi niya. Shoutout din mga kapatid kay Nash, mahina argument ni Denmar. So mga kapatid, dito din kay It's Me Papa Joshua, yung kanina to pumasok. Kung okay lang makahingi. Okay mga kapatid, so dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Brother Denmar Santiago mga kapatid, bilang negatibo sa ating paksa ngayon na basahin ko muna. So ang paksa natin mga kapatid ay patutunayan ko na ang rebulto ng Roman Catholic Church ay kinasihan ng Diyos. Bilang negatibo, Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church, your time start now. Mga kapatid, no, sinasabi nila, o sinasabi ni Boy Letra, ginagawa daw nila ng rebulto yung tunay na Diyos. So, ibig sabihin, pati si Maria, tunay na Diyos sa kanila. Ganito ho ang sabi noong kanilang aklat na Mary and the Priest, according sa kanilang pari na si Mark Leons. No, sabi dito, sabi, no? For it is bewildering to realize that the salvation of the whole world and of the unborn depended on the little maiden no more than 14 years ago going through the great adventure of Mary. O yan page 64 po yan. Ano pa? Ito letra por letra. Roman Catholicism in the light of the Scriptures, page 179, ganito sabi. The Roman Catholic Church, sabi dito, in actual fact, worships Mary, the mother of Jesus, more than it worships either God or Christ. Kaya pala ginawan nila ng rebulto si Mama Mary kasi sinasamba nila.
Ano katunayan natin na sinasamba nila si Mary? Ganito ang sabi, ang aking birheng Mariang tagapamagitan ni S. Flores at ni R. Alejandro, may nihilobstat ni Artemio G. Casas, at imprimatur ni George Jubilino, Arsobispado ng Manila, page 57 to 59. Pakinggan po ninyo. Sabi dito, palakasin mo, birhen ko, ang aking katawan at kaluluwa sa kaluluwalhati ng kapangyarihan mong walang hanggan. Kita po ninyo, may kapangyarihan pala si Mary para sa kanila. Paglingkuran ka. Ano ang sabi nung sa Exodo? Huwag paglingkuran. Ang ginagawa nila, pinaglilingkuran si Maria. At sundin ang iyong mga utos. Luwalatiin ang iyong pangalan at biyaya. Ibigin ka ng aking buong puso't kaluluwa. Sambahin ka. Tuwin ay alalahanin. Sapagkat ikaw ay Diyos ng awa. Maliwanag sa aklat nila na aking birheng Maria ang tagapamagitan. Si Maria, tinatawag na Diyos ng awa. Ano pa? Tuloy pa natin ang basa. Ito sabi dito. Mahabag ka, ina ko. Dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang, purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay. Sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Maliwanag, sino ang pinatutungkulan? Yung ina daw. Sino yun? Si Maria. Kaya dito ginawa nila ng revolto si Maria, si Mama Mary. Kaya ano sabi ng Pope? Huwag niyong sambahin si Maria, huwag niyong gawing co-redemptrix, huwag niyong gawing mediatrix, dahil isa lang ang tagapamagitan sa langit at yun ang ating Panginoong Jesucristo na sampunong saserdote sa langit. Kaya yun ang katunayan . Kaya ano ba ang itinuturo ng Biblia? Sino ba ang tunay na Diyos? Tangi lamang ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang mga Katoliko, napakaraming Diyos. Isa doon si Maria. Kaya dito tayo'y natutol sa Kanya. Bakit? Kasi sabi niya, ang ginagawaan niya daw nila ng revolto ay yung tunay na Diyos. So si Maria, tunay na Diyos, kaya yung ginagawa ng revolto. Kaya dito sa pagkakataong ito, mga kapatid, mga kaibigan, kami po mga Seventh-day Adventist ay nananawagan sa inyo, lumabas kayo sa Kanya, o bayan ko. Apokalipsis 18:4. Nang hindi kayo madamay sa salot na tatanggapin ng Roman Catholic Church na katuparan ng Antikristo. Kaya naman po, meron po kami ditong pinag-aanyaya sa inyo na kami mga Seventh-day Adventist nangahawak sa tunay na turo ng Biblia at hindi sa tradisyon, at hindi sa turong pagano. Ayan. Kaya kami dito, mga kapatid, kami more on biblical. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. At dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang rebulto ng Roman Catholic Church ay kinasyahan ng Diyos. Brother Boy Letra ng Catholic, your time start now. Alright, then Mar, wala ka pa sa kalingkingan ko. Hindi mo alam yung synoptic gospel? Sino means same, together, yung optic view. Yun yung synoptic gospel. Kaya kung anong meron doon sa Mark, nandun din sa Lucas. Booking ka dito din, Mar. Wala ka pa sa kalingkingan ko. Sinabi niya, mali daw ako, hindi daw nakalagay sa Luke. Ang linaw ng sabi ko, Luke 20, 21 to 25. Ngayon, naglatag ka conclusion na. Ano ka ba din, Mar? Huwag ka na maghabol sa conclusion. Paano ko i-rebat lahat yan? O i-rebat ko na lang yung nilatag mo kanina. Isa ka din pala sa gumamit ng dinoktor na referensya kasi ang sabi dito, pag bangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa isang krus o isang mahal na larawan, mangyari mag-antanda ka muna at saka ka magdasal ng 3 ama namin
at Santissima Trinidad. Wala lang sinabi dito na sinasamba kita yung rebulto. So, ikaw ang sa Diablo. Kaya ano sinabi doon? Tatamaan si Denmar dito. Luke 20:21-25. Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar kasi larawan ni Cesar yon. Ibigay ang sa Diyos ang para sa Diyos. Yung larawan ni King Nebu, winasak ng Diyos sa Daniel 2:34-35, binuo nyo uli. Pambihira kayo. Ba't nyo binuo yun? Winasak ng Diyos yun. Kayo ang Babylonia, literal na Babylonia, pinagarian ng diablong kumatawan kay Nebuchadnezzar. Alam mo ba na prefigure ni Satanas yun? Tinawag na Lucifer yun? Ginawa nyo ng imahe? Sasabihin nyo, kasi may mga meaning kasi. May meaning. Sinulat. Hindi ginawa na rebulto. Sinulat sa Daniel 2. Katuparan yun sa amin. Daniel 2:44. Sa araw ng mga haring yun, mga Diyos sa langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. Ginawa nyo, imbis na intindihin nyo na maayos yung Daniel 2, binuhay nyo yung rebulto ni Nebuchadnezzar. Meron pa nagsabi sa comment, ang sabi, ibigay daw, hindi gawan. Common sense, paano ka magbigay kung hindi mo gawan? Diba? Kasi pagpaparangal yun kay Cesar, yung barya, kaya ibigay yun kay Cesar. Yung sa Diyos, ibigay sa Diyos, sa templo. Ang binigay kong talata ay Isaiah 19:19, hindi niya minimension, ako yung affirmative. Ang sagot niya, yung Egyptian, Sabbath keeper. Huwag ka pumunta sa Sabbath, hindi mo kakayanin yan, no? Ang sinamba niyo si Satanas, si Saturno. Bakit? Days of Saturn. Saturday ang sinasamba nyo. Hindi yan Sabbath ng mga Hudyo. Yan ay araw ni Satanas. Kaya nga, ginawa nyo ng imahe si Nebuchadnezzar eh. Nagpapakilala ng Diyos. Binasak ng Diyos yung larawan niya, binuo nyo. Ang sabi na nga ni Kristo, ibigay nyo yan kay Cesar. Kung may larawan si Nebuchadnezzar, ibigay nyo kay Nebu dyan, ipakain nyo sa kanya, winasak na ng Diyos yan. Tapos binuhay nyo, kalapastanganan sa Diyos yan eh. Diyos mismo ang nagwasak, binuhay nyo, yung rebulto. Rebulto ng Diablo nasa inyo, hindi rebulto ni Kristo. Ang sabi nun sa Psalms 27 verse 4, mamamasdan ang kagandahan ng Diyos sa kanyang templo. Hindi mo mamamasdan ang kagandahan ni Nebuchadnezzar sa kanyang templo. Kasi hindi naman yung larawan ng Diyos, larawan yun ni Satanas. Hindi mo pala alam yun. Talon-talo ka dito, Denmar. Huwag ka kumapit sa sabat-sabat dito. Tsaka huwag ka kumapit sa issue ngayon. Sinagot ko na yan ng isang araw. Hindi tutol yung tamang context ng Co-Redemptrix at Mediatrix of All Grace. Kung hindi, yung titulo, pinapaiwasan gamitin kasi sa mga kagaya mong mahirap umintindi na misinterpret. Kaya na nga, na-misinterpret mo na nga. Iyon ang sabi doon, basahin mo nga mabuti yung binasa mo sa Vatican News, pati yung pinirma ni Pope Leo XIV. Isa ka pa, di mo rin alam. Talo ka dito, Denmar, maliwanag dito, no? Ang babaw na argumento mo, umuulan ng 10 seconds. Again, dito po sa Russia TV, yung 10 seconds, iyan ang remedyo sa salitang pass. Kaya ang dami mong pass, puro ka 10 seconds, no? Ako nag 10 seconds lang ako kasi sinabi mo sinungaling ako sa tanong mo. Hindi ako sinungaling, ikaw sinungaling dito. Yung referensya mo mali oh. Wala naman sinabi ditong sambahin yung larawan. Tapos yung kanina kung ibig sabihin hypothetical question, pero ang sinamba doon si Kristo sa pamamagitan lang ng imahe at altar. Anong gagawin mo sa altar? Ano gagawin mo? Doon ka kakain ng tanghalian? Siyempre doon ka mag-aalay. Adoration yun, adoration. Wala akong veneration dito. Kaya nga imahe na ni Kristo ang ginamit ko. Kasi adoration nga ang gusto kong patunayan. May patungkol naman sa veneration, batas talaga ng mga Kristiyano yan. Hebreo 13:7, Roma 13:7, Isaiah 56 verse 4-5-6-7. Kasama mga hintil, kasama mga dayuhan, katuparan sa pagkapako ni Kristo sa krus. Roma 11:11-12. Letra por letra. Panalo na naman ako. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Roman Catholic Church and Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood dito sa TikTok, mga kapatid. Kasama dito sa Facebook, mga kapatid. At dun sa ating YouTube channel na ma-upload pa at magre-review nito. Syempre meron pang mga dito, mga review sa debate natin. So unahin natin si Brother Boy Letra. Bro, pasalamat ka muna, bro. Alright, maraming salamat. Maraming salamat sa Diyos, no? Siyempre, lahat ng knowledge ko galing sa Kanya. First, Ephesians, Efeso 2:7-8. So, lahat ng faith natin
na tama. Ayan ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. At iyan ang gusto namin iparating sa inyo. At salamat sa iyo, Brother Rasha, sa platform mo na ito. Salamat kay Brother Nash, yung aking best friend. At siyempre kay Denmar, sana magtuloy-tuloy pa yung ating pag-uusap. At magkaibigan tayo dati pa. Kahit na iba ka ng landas, siyempre debate to, no? Ganito talaga, alam mo yan, no? Nagmamak debate tayo, pero sana mapanatili natin ang ating pagkakaibigan. Maulit pa sana itong mga ganitong klaseng talakayan sa kapakinabangan ng lahat ng mga kapanood nito. Salamat sa inyo lahat, guys, at kay Bench at kay Disipulo, no? Catholic din to si Disipulo at si Brother Bench. So salamat sa lahat ng nanood sa Ethos Bottom, at nandiyan sila lahat sa baba, hindi ko na isa-isahin. Salamat sa inyo lahat, guys. Okay, so please support din Brother Boy Letra, mga kapatid. Dito sa TikTok, I think easy lang na mag-follow, no? So doon din sa kanilang group yung sa Ethos, at ayun. Brother Denmar, pasalamat din, bro. Okay, kapayapaan ni Kristo sumainyo, mga kapatid. Sa Latin ay Pax et Bonum Christi. At pinapasalamatan natin at pinapupurihan ang ating Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, the three holiest being in the heaven. No, lahat ng karunungan at ang siyang dapat pakinggan ay hindi po ang inyo pong instrumentong lingkod lamang, kundi ang ating Panginoong Diyos, so siyang nagbigay ng Biblia na siyang ating saligan. No? Yan, wala na naman ata ako. Ayan. So, nagpapasalamat tayo sa ating non-SDA manager, kay Brother Rasha Vista. Mamadali na ako kasi may nagwa-warning na naman, no? Nagpapasalamat din tayo kay Brother Boy Letra na ating nakausap, no? At bago ko makalimutan, baka magtampo yung aking team na AFD, Adventist Faith Defenders, at Advent Biblical International Ministry sa pamumuno ng aking mentor, syempre, si Dr. Rocky Tulog, at ang aking partner in crime, si Brother Fernando B. Camacho Jr. Kahit mag-lipstick yan, mga kapatid, mas gwapo ko dyan. At pinasasalamatan din natin ng 3E Media. Tayo ay mentor ng 3E Media. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Ngayon din sa aking followers, critics, fans, dyan sa TikTok, ayan, at sa Facebook. Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo, bahala kayo. God bless po sa inyo. Kayo po yung aking iniwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoong Diyos. Kayo po'y patuloy na sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sabayan niyo ako, mga Katoliko, si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, at si Kristo'y muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mag-Adventist na kayo. Maraming salamat po, Brother Rasha, and back to you. Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, meron ako nakikitang mga hamon dito, mga kapatid. Pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap, basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. At ito na nga, I would like to gusto kong pumasok din sa TikTok habang nagla-live sa Facebook, mga kapatid. Dahil dito ako gusto ko ding i-promote yung aking platform, mga kapatid. So meron akong platform na kung saan pwede kayong mag-debate, at ako po ay nagmo-moderate halos 7 years, mga kapatid, online. Marami tayong kilalang mga debater, pastor, bishops, doctors, PhD with theology and masters, mga kapatid. So meron tayong mga ganyan, so pwede kayong maghanap sa akin kung sinong lalaban, even Muslim, mga kapatid, isang ustad at mga imam. Meron din tayong mga kakaibang mga kaibigan, mga kapatid. So pwede nyo akong i-PM kung naghahanap kayo ng ka-debate. At meron kayo mga kondisyon yung ating mga debatista, gaya ni Brother Denmar sa EBM, meron silang kondisyon na open ka, mga kapatid. So meron mga ganon, or real account or real name, so merong mga ganon na kondisyon. So at meron din tayong obligation sa platform, mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. So naka-live din ako sa Facebook, at ito yung record natin. At syempre gusto ko din pasalamatan lahat ng nandito sa loob, si Disipulo, si Benj, si Brother Nash, yung kapatid ko, at si It's me, Ellie, mga kapatid. At
itong mga 15 flowers and ano, I don't know this, pero thank you sa nagbigay. So maraming salamat mga kapatid. Please follow me sa aking TikTok mga kapatid, and I would gusto kong araw-arawin ito. Ayan. So nag-open ako for debates na gaya nito. Ambush debate ito ng dalawang ito. So pwede tayong mag-cater ng mga debate. So maraming salamat mga kapatid. Diyan din sa ating Facebook. Maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Ano, congratulations, Uncle Boy. Yan. Pwede Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.